أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat, at sa mga oras na ito, ang paksa po na pag-usapan natin ang Usulus Sunnah ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ito ang aqidah ni Imam Muhammad o Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, na kilala sa pang-apat na aimma na sinusunod sa kanilang aqidah at sa kanilang fiqh. Marami ang mga aimma, pero apat ang nakilala. Una-una rito si Imam Abu Hanifa, si Imam Malik, si Imam Shafi'i at saka si Imam Ahmad. Si Imam Ahmad ay estudyante ni Imam Shafi'i rahimahullah. At bilang pagpuri sa kanya ni Imam Shafi'i, kanyang sinabi na si Imam o si Ahmad, sabi na ay imamun fil hadith. Ganun din sinabi na imamun fil hadith. Ibig sabihin siya imam sa hadith. Wa imamun fil fiqh. At siya imam. Maalam. Imamun sa tinatawag na fiqh. Wa imamun fil lugha. Wa imamun fil Quran. Wa imamun fil zuhd. Siya rin ay imam sa zuhd. Ganun din wa imamun fil wara'. At saka yung tinatawag na paging malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imamun fis sunnah. Yung aqidah. Yan ay kabilang sa pagpuri ni Imam Shafi'i sa katangian ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. So dito po narapat na makilala natin si Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, na kung saan siya po ay pang-apat sa kilalang apat na aimma. Marami po silang mga aimma, pero sila po ang nakilala, at ang pang-apat sa kanila ay si Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, na kung saan siya ay nakilala bilang tinatawag na Imam Ahlus Sunnah. Sa sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah na Imamu Ahlus Sunnah alal itlaq. Imamu Ahlus Sunnah alal itlaq. So, ibig sabihin ay siya yung tinatawag na imam ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na alal itlaq. Pinakapangkalahatan ito. So dito makikita natin na si Imam Ahmad kabilang sa naging dahilan kung bakit siya tinawag na Imamu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dahil isa sa dumating sa kanya na fitna na kung saan ay kabilang sila yung tinatawag na apat sila o lima sila, na kung saan sila sa panahon nila ay sinubukan sila ng isang gobernador na Muslim na si Ma'mun, na kung saan ang kanyang sinasabi na paniniwala ay ang Quran ay nilikha at hindi ito salita ni Allah. So ito ay napakalaking fitna. Napakalaking fitna. Ito ay pagsubok na dumating sa kanila. At itong mga kasamahan niya ay lahat sila, kasama doon si Imam al-Buti, na kung saan ay namatay dahil sa kanyang paninindigan sa tinatawag na akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, na ito ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi nilikha. At kasama dito si Imam Ahmad, na naging matatag ang kanyang paniniwala, ang kanyang akida, ang kanyang tinatawag na pinanghawakang paniniwala, na kasama dito na ang Quran ay salita ni Allah at ito ay hindi nilikha. Hindi nilikha. So dahil dito ay alhamdulillah sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ng pagkaraan ng pagkamatay ng tinatawag na sumunod kay Ma'mun, at may sumunod pa sa kanya si Mu'tasim at iba pa, at yung pang-apat na gobernador ng mga Muslim sa mga panahon na yun, na kung saan dahil ang malalapit na mga tao sa kanya, na mga ulama, mga lapit doon ay yung mga may paniniwala na maling paniniwala, na ito ang kanila paniniwala na ang Quran ay nilikha. So si Imam Ahmad bin Hanbal ay naging matatag siya. Siya ay nakulong, siya ay pinarusahan, pinahirapan dahil sa tinatawag na kanyang paninindigan. Pero ito ay hindi niya tinatawag na pinitawan. Bakit? Dahil sinabi niya na kung hindi natin panghawakan ang sunnah, ang akida o tamang paniniwala, ay sino ang maaaring manghawak, maaaring maging matatag sa bagay na ito. At maaaring kung siya ay bumitaw, ay maraming mga tao na maliligaw dahil sa bagay na ito. Kaya si Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ay nakilala sa kanyang pagiging matatag sa kanyang akida. Kaya tinawag siya na Imamu Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pinuri din siya ni tinatawag na Imam Ad-Dhahabi rahimahullah. Sinabi na Sheikhul Islam. Sheikhul Islam, ang kanya papuri. Wa sayyidul muslimin fi asrihi. Siya yung sayyid, pinuno ng mga Muslim sa kanyang panahon. Kilala sa kaalaman, kilala sa pagiging matatag sa akida, si Ahmad bin Hanbal. At kabilang ito sa tinatawag na kanyang akida na dapat nating malaman at upang ito ay mapanghawakan natin. Bakit? Dahil ang apat na aima na ito ay kabilang lamang sa maraming mga ulama na tinatawag na nakilala ang kanilang kaalaman. At sila, itong si Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ay iisa po ang kanilang akida. Na ito ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, na ito ang Quran Sunnah na naayon sa pagkakaunawa ng mga sahaba, ng Salafus Saleh. Yung mga tinatawag na Salafus Saleh, sila yung tinatawag na tatlong henerasyon. Ang mga sahaba, tabi'un, at saka atba'ut tabi'in. Sila yung sumunod na pinuri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito, sinabi ni Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, usulus sunnah indana. Sabi, usulus sunnah. Yung usul ay saligan ng sunnah. Sunnah, dito, ay ang kanyang kahulugan ay akida. Kanyang kahulugan ay akida. Ang sunnah ay maaari maging kahulugan niya sa tinatawag na fiqh, ay yung tinatawag na sunnah na ito ay hindi wajib at hindi makruh. Ito ay sunnah. Pero kapag ito ay pinag-usapan sa hadith, ito yung sunnah, ito yung mga salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga gawain. Okay? So ito po ay dito sa akida, kapag akida ang pinag-usapan at sinabing sunnah, ay ito po ay akida o paniniwala. At marami pong mga libro ng mga naunang mga ulama na tinawag nila na ito ay sunnah. Ibig sabihin ito ay akida. So pag pinag-usapan ng akida, sa tinatawag na yung sunnah sa akida, ay ito ay kahulugan ng sunnah ay yung akida o paniniwala. So dito sinabi ni Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, usulus sunnah indana. Yung saligan ng akida indana sa atin o sa amin, o sa atin na Ahlus Sunnah wal Jamaah ay at-tamassuku bima kana alayhi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ang panghawakan mo ang bima kana alayhi ashabu Rasulillah. Ibig sabihin, panghawakan mo ang sunnah o paniniwala ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maari magtanong kayo, bakit hindi sinabi na ang Quran at saka sunnah? Tama po yan. Dahil tinatawag na yan po ay sa isang Muslim ay dapat po na yan ang pinakaunang dapat na paninindigan niya. Ang Quran at saka sunnah. Dahil kaya sinabi na rito na sa tinatawag na sunnah ng mga sahaba, dahil kung hindi ka naniniwala sa Quran, hindi ka naniniwala sa sunnah, hindi ka Muslim. Kaya sinabi na rito, at lahat ng mga grupo, iba't ibang mga sekta na umaanib sa Islam o tinatawag na nag-aangkin na sila ay sa tinatawag na paniniwalang Islam, ay sila ay naniniwala, halos lahat sila ng kanilang pinagkukuhanan ay ang Quran at saka sunnah. Pero saan sila nagkakaiba? Saan nagkaiba ang Ahlus Sunnah wal Jamaah at ang ibang mga tinatawag na mga sekta, mga grupo na nag-aangkin na sila ay sa paniniwalang Islam? Ang pinakamalaking pagkakaiba po ay itong nabanggit dito na at-tamassuku bima kana alayhi ashabu Rasulullah. Yung tinatawag na yung panghawakan mo ang sunnah, yung tinatawag na pamumuhay, pamamaraan ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung tinatawag na dahilan ng pagkaligaw ng ahlul bid'ah. Yung mga gumagawa ng bid'ah dahil sa tinatawag na iniwan nila ang pagkakaintindi ng mga sahaba sa tinatawag na Quran at saka sa sunnah. Yan po ang pagkakaiba. Ay makikita natin halimbawa sa mga nagsilabasan ngayon ng mga grupo na kung saan halimbawa itong si Aminullah hindi naniniwala sa tinatawag na parusa sa libingan. Yan po ay napakalaking tinatawag na kaligawan.
Kaya kung titingnan natin ang mga talata sa Quran na may mga dalil patungkol dyan, yung mga hadith na mga patungkol sa mga bagay na yan, pag tiningnan natin yung pananaw, yung tafsir ng mga sahaba, ay sila ay nagkaisa na ang paniniwala sa parusa sa libingan at ganoon din yung biyaya sa libingan, ayan ay kabilang sa akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bakit naligaw ang mga ito at iba pa sa kanila? Marami pa yan. Marami pa ng mga naligaw. Bakit? Dahil iniwan nila yung tinatawag na pagkakaunawa ng mga sahaba. So dito natin makikita ang tinatawag na pagkakaiba. Dahil nagbabase sila sa tinatawag na kanilang kaisipan lamang. Mas inuuna nila yung kaisipan. Kaya sinasabi niya, tingnan mo kapag tiningnan mo ang libingan, hinukay mo, wala kang makikita na pinaparusahan doon. Subhanallah, yan ay ilmul ghaib. Yan ay ilmul ghaib, lingid na kaalaman na dapat paniwalaan dahil may dalil sa Quran, may dalil sa hadith, at ito ay pananaw ng mga sahaba. So, yan ang dahilan kung bakit naligaw ang mga ahlul bid'ah dahil sa iniwan nila ang pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na ito ang tinatawag na pananaw ng mga sahaba. So, dito makikita natin yung sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah na sabi niya ang saligan ng akida o paniniwala natin ay panghawakan una-una ang tinatawag na pamamaraan ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang pinakauna. Yan tinatawag na yan ang akida ng salafus salih, yung tinatawag na salafiyya, yung tinatawag na ahlul hadith, ahlul athar. Sila yung tinatawag na ito yung kanilang paniniwala na panghawakan mo ang tinatawag na ang pamamaraan ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sila ang tunay na tinatawag na nakakaalam, nakaintindi, nagsabuhay ng relihiyong Islam o paniniwala na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi pa niya, wal iqtida bihim. Dapat pamarisan natin sila. Dapat sundin natin. Dapat pamarisan natin ang kanilang tinatawag na mga pamamaraan. Pamamaraan sa pagsamba, pamamaraan sa tinatawag na pag-uugali, pamamaraan sa akida. Subhanallah. At ito nakakapagtaka na mayroong mga tao na sinasabi niya na ang kanyang pananaw sa fiqh ay sa pananaw ni Abu Hanifa at ang kanyang akida ay Maturidiyya. Ang kanyang akida ay sa Asy'ariyah. Subhanallah. Si Imam Abu Hanifa ay kunin mo ang kanyang fiqh at saka akida. Ito ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Si Imam Malik, kunin mo ang kanyang fiqh, kunin mo ang kanyang tinatawag na akida. Dahil yan ay akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Si Imam Shafi'i, kunin mo ang kanyang tinatawag na akida at ang kanyang fiqh at saka ang kanyang akida. Ganun din ang tinatawag na fiqh ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah at ang kanyang akida. Isa ang kanilang akida na itong akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na ito ang nabanggit ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah na panghawakan mo ang pamamaraan ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang patunay na dapat nating pamarisan ang pamamaraan, manhaj ng mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na bagit sa hadith. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Imam Abu Dawud sa ni Imam Tirmidhi, Ibn Majah, "Alaikum bisunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin, 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umur." Sinabi dito na panghawakan niyo ang aking sunnah wa sunnah al-khulafa ar-rashidin at yung tinatawag na sunnah ng khulafa ar-rashidin. Sino sila? Yung apat na khulafa ar-rashidin na si Abu Bakar Siddiq, si Umar, si Uthman, si Ali. At ganoon din nasa ibang hadith sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi al-umma sataftariqu ila 73 kulluha fi an-nar illa wahida." Qalu man hiya? Qala ma ana alayhi wa ashabi. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang aking umma ay mahati sa 73 at lahat sila papasok sa impyerno base sa kanilang tinatawag na paniniwala o kanilang pagkaligaw sa kanilang mga paniniwala. At yan ay magkakaiba sila. May mga tao na yung depende ito sa kanyang ang pagkaligaw. Maaring ito ay lumabas pa sa Islam. Maaring kakaunti ang kanyang pagkaligaw. So dito sinabi ng mga sahaba na, "Ya Rasulullah, sino yung tinatawag na grupo na ito na makakaligtas?" Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alayhi wa ashabi." Yung sila na nanatili na isinasabuhay nila ang aking sunnah at ang sunnah pamamaraan ng aking mga kasamahan.
Napakalinaw po yan. Napakalinaw po yan na kung saan ay nabanggit sa hadith ni Imam At-Tirmidhi na yan ay napakalinaw na kung saan ay dapat na sundin natin yung tinatawag na pamamaraan ng mga sahaba. Bakit? Dahil sila, yung pagsunod sa kanila, ito ay tagumpay. Ito ay tagumpay. Dahil ibinaba ang Quran sa kanila, sa panahon nila. At yung katulad ng sinabi ng mga kabataan ng mga sahaba na kung saan ay lahat ng mga ibinaba ay alam nila. Yung tinatawag kung saan ibinaba itong Quran, kailan ito ibinaba. Dahil sa kanila ibinaba ang Quran sa mga sahaba. Ganun din na isinabuhay nila. Isinabuhay nila ang Quran at saka ang Islam, ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sila ang tunay na nakaintindi ng akida o paniniwala na dala na mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sila ang nagbuwis ng kanilang buhay para sa Islam. Sila ang tunay. Kaya isa sa kainaman ng mga sahaba ay wala tayong makikita na sahaba ni isang sahaba na ligaw ang kanyang paniniwala. Isang sahaba, wala tayong makikita na ligaw ang kanyang paniniwala. Walang sahaba na siya isang tinatawag na murji'ah, isang Shia, isang Shi'i o isang tinatawag na Ash'aira o ano pa mga sekta, wala. Kundi ang mga sahaba ay sa paniniwala ng tinatawag na paniniwala na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Na ito ang pinuri. Sila yung tatlong tinatawag na nasyon na pinuri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito makikita natin ang kaibahan. Mga Khawarij, ang ibang grupo, walang ni isang sahaba na ligaw ang kanyang paniniwala. Kaya ang panghawak sa kanilang tinatawag na pamamaraan ay ito ay kaligtasan. Ito ay kaligtasan. Dahil ito ay sinabi na mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay yung mga tao na nanatili sa kanyang sunnah at sunnah ng kanyang mga kasamahan. Okay. Ganon din na okay. Sabi pa dito, watarkul bid'ah. Watarkul bid'ah. At iwanan ang mga gawaing bid'ah. Iwanan ang mga gawaing bid'ah. At sinabi ito, wa kulla bid'atin fahiya dalalah. Wa kulla bid'atin fahiya dalalah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Sa hadith, nabanggit sa hadith, ingatan nyo o umiwas kayo sa mga bago sa relihiyon. Mga ibinago sa relihiyon. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Yung mga ibinago sa relihiyon ay bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Kaya nagkaisa po ang mga aimma na hindi maaari na gumawa tayo ng panibagong pagsamba. Nagkaisa po ang mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na hindi maaari na tayo gumawa ng anumang mga pagsamba dahil ito ay tinatawag na bid'ah. Bid'ah. Kapag yan ay ginawa na palagian ng isang tao na pagsamba, na ito ay ginawa niya na panibago sa relihiyon, yan ay tinatawag na bid'ah. At sinabi dito, wa kulla bid'atin dalalah. Malinaw po sa hadith. Sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at lahat ng bid'ah ay dalala o pagkaligaw. Subhanallah, napakalinaw. Kaya po walang sinasabi na mabuting bid'ah. Ang mga naunang mga ulama, nagkaisa po sila na walang pwedeng gumawa na hindi pwede na gumawa ng anumang pagsamba maliban sa may dalil na ito ay pinapahintulutan. Wala po. Yung sinasabi nila na pinahintulutan ng iba hindi po yan. Inalam mo yung tinatawag ng mga term na ginamit nila, ay nagkakaisa po sila sa isang bagay na hindi pwede na dagdagan ang relihiyon. Hindi pwede na gumawa ng anumang pagsamba na walang dalil. Kinakailangan ito ay may dalil. Dahil ang pagsamba ay tawqifiyah. Ibig sabihin ay dapat ay susunod lamang tayo sa kung ano ang nabanggit sa Quran, Sunnah, at yung tinatawag na pagkasunduan ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa isang hadith, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd, ito yung khutbah niya. Fa inna khairal hadithi kalamullah. Ang pinakamainam na salita ay salita ni Allah. Wa khairul hadi Muhammadin. At ang pinakamainam na pamamaraan ay pamamaraan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ang delikado, pinakamasama na bagay ay yung mga ibinago sa relihiyon. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, lahat ng binago sa relihiyon ay bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, at lahat ng bid'ah ay pagkaligaw. Malinaw po yan.
At pagkatapos sinabi niya, watarkul khusumat wal julus ma ashabil ahwa. Sabi dito na, kailangan na malaman natin ito ha. Watarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. At sinabi dito ay pag-iwan sa pakikipag-argumento, pakikipag-debate sa tinatawag na mga ahlul bid'ah. At yung tinatawag na sumama sa kanila, makipag-usap sa kanila. Kaya ang salafus salih ay nakilala sila sa pag-iwas sa mga ahlul bid'ah. Kapag yan ay tao na gumagawa ng bid'ah, nagpapalaganap ng mga bid'ah, ay yan ay dapat iwasan. Yan ang manhaj ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kung gusto mo na mapangalagaan ang iyong akida. Sa panahon ngayon, social media, subhanallah, ay hindi nag-iingat ng tao. Wallahi, maraming naligaw dahil sa kanilang pakikinig sa kanilang mga iniidolo o kaya kahit na alam nila na ito ay gumagawa ng bid'ah, nagpapalaganap ng bid'ah, sabihin mo sa kanila na huwag niyong pakinggan ito dahil ito ay nagpapalaganap ng bid'ah. Sabihin na sa iyo na kukunin ko lang yung mabuti. Paano mo malaman ngayon ng mabuti? Dahil wala tayong sapat na kaalaman. So dahil dito ay pumapasok sa kanya yung tinatawag na mga maling akida hanggang sa ito ay na-adapt niya, kaya ipinagtatanggol niya yung mga tao na gumagawa ng bid'ah. Yan ay napakadelikado. Subhanallah. Sa panahon ng mga salaf, katulad ng sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, na kanyang sinabi patungkol sa bid'ah, yahrabu biqalbihi wa dinihi. Dapat siyang lumayo upang mapangalagaan niya ang kanyang puso at ang kanyang relihiyon. Wala yujalisu ahadan min ahli bid'ah, at hindi narapat na siya ay makisama, makipag-usap, sumama sa tinatawag na ahlul bid'ah. Kapag yan ay lantaran yung kanyang pagkaligaw at hindi siya nagbalik loob, hindi niya itinama yung kanyang pagkakamali, hindi na rapat na tayo ay tinatawag na makinig sa kanila. Si Ibn Sirin, isa sa mga tabi'in o atba'ut tabi'in, na kung kanyang sinabi tungkol sa tinatawag na ahlul bid'ah, na may dumating sa kanya dalawang lalaki. Sabi nila, gusto namin magbasa ng hadith tayo. Sabi na hindi. Sabi na, gusto namin magbasa ng Quran sa'yo. Sabi na hindi. Kayo ay aalis o ako ang aalis. Sila ay nakilala sa mga paggawa ng ahlul bid'ah. So dahil dito ay pagkatapos ay kinausap nila ng mga tao, yung mga estudyante ni Ibn Sirin, rahimahullah, at kanyang sinabi na bakit ka hindi pumayag. Sabi niya ay yung tinatawag na karihitu ayaqra'a ayah. Kinamuhian ko, ayaw ko na mamaya ay magbasa sila ng Quran, pagkatapos ay may papalitan sila doon, at pagkatapos ito ay pumasok sa puso ko at hindi matanggal. So yan ay Quran, hadith. Pero yun ay sikat na gumagawa ng bid'ah ay hindi maaari. So yan ay manhaj ng mga ulama, manhaj ng mga tabi'in, atba'ut tabi'in. Pero sa panahon ngayon, walang kaalaman, sapat na kaalaman, pinapakinggan pa yung mga tinatawag na mga ahlul bid'ah. Kaya ngayon, ano nangyari? Tinan mo yung mga ngayon na ginagawang content. Hindi kami magsasalabas. Wala namang, sabi ni Aminullah, wala daw parusa sa libingan. Ginagawa nilang content. Bakit? Dahil sa pakikinig nila sa mga ligaw na mga tao. Kaya naa-adapt nila yung tinatawag na paniniwala, na ligaw na paniniwala. Dapat, kapag kilala yan sa pagpapalaganap ng bid'ah, huwag mo pakinggan para mapangalagaan mo ang iyong akida. Okay. Sabi pa dito, sabi ni Imam Ibn Battah, qala, arafna unasan, kanu yasubbun, wa yal'anun ahlul bid'ah. May mga kilala kami mga tao na kung saan sila ay kinamumuhian nila yung mga ahlul bid'ah. Fajalasuhum wa asharuhum wa asbahu minhum. At pinakitunguhan nila, sumama sila, nakipag-usap sila, at sila ay naging kasama nila. Yung mga tao na dati ay kinamumuhian nila yung gumagawa ng bid'ah, ngayon ay kasama nila. Bakit? Dahil sa tinatawag na sila ay pinakitunguhan nila, sila ay umupo kasama nila, sila ay nakikinig sa kanila. Kaya ngayon, ang akida nila, akida ng mga ahlul bid'ah. Yan ay dapat na bigyan natin ng pansin. Ganon din, bilang panghuli sa kitab na ito na kanyang sinabi, na watarkul mira'a wal jidal. Yung
pag-iwan sa pakikipagtalo, maliban kung ito'y kinakailangan. Yung mga aimma katulad ni Imam Ahmad bin Hanbal, ay kinamuhian nila, ayaw nila ang pakikipag-argumento, pakikipag-debate, o ano pa man. Maliban kung kinakailangan talaga. Kung kinakailangan, ay walang problema. Yung mga tao na maaari minsan, lalo na sa social media, kapag ang mga tao, wag mong sayangin ang oras mo sa pakikipag-debate sa mga tao na wala ka mapapala sa kanila, kundi hindi naman nila tatanggapin ang mga paliwanag mo, kundi sila ay may sariling pananaw, kaya walang pupuntahan ang inyong usapin, pag-uusap, o pakikipag-debate, o pakikipag-argumento. Kung kinakailangan, walang problema. Katulad na ginawa ni Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, dahil sa kinakailangan, ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa kanyang akida, siya ay nakipag-debate sa mga tao na nagsasabi na ang Quran ay nilikha. At natalo ni Imam Ahmad, rahimahullah, ang mga tao na ito. Kung kinakailangan. Pero sa panahon natin ngayon, may mga tao. Masisira niya yung araw mo, masisira niya yung mood mo. Bakit? Dahil sa mga masasamang mga salita. Kaya sa akin, gawin yung kaida. Gawin yung kaida para hindi masira araw niyo. Yung ganito mga pakikipag-away sa Facebook o ano kahit sa akida. Maliban kung kinakailangan, walang problema doon. Kung kinakailangan, kailangan ipaliwanag ang katotohanan. Pero kung alam mo ng tao na yan ay hindi rin maniniwala sa iyo, may sariling pananaw kahit anong paliwanag mo, wag mong sayangin ang oras mo. May mga tao na ang ginawa niya lang ay si fulan, si ganito, si ganon, pero wala siyang naidagdag sa kanyang kaalaman, wala siyang naidagdag sa kanyang iman, sa kanyang ibada, sa kanyang pagsamba, anuman. Bakit? Dahil puro na lang si ganon, si ganito, sasagutin niya si ganon, subhanallah. Kaya ang mga salaf, ang salafus salih, ang ayaw nila, iniwasan nila ito. Maliban kung ito ay kinakailangan lamang. Okay, so dito ay alhamdulillah, dapat natin malaman na ang Aqidah ng Ahlus Sunnah wal Jamaah kasama dito, yung tinatawag na libro na ito, na Aqidah ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, na kung saan ay dapat natin malaman at dapat natin isabuhay at dapat nating ibahagi. Dahil ito ang Aqidah ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dahil siya ay nasabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, at ganoon din si Imam An-Nawawi at iba pang mga ulama. At mas lalo ang kanyang guro na si Imam Shafi'i, na sinabi niya na siya imam sa sunnah, imam sa aqidah, imam sa hadith, imam sa tinatawag na Quran. So siya ay pinuri ng mga ulama, yung mga naging guro niya, at saka yung mga naging kasamahan niya, naging mga classmate niya sa pag-aaral nila sa iba't ibang mga guro katulad ni Imam Shafi'i, ay pinuri siya. So alhamdulillah, siya ay tinatawag na kapilang sa dapat na malaman natin ang kanyang akida. At dapat malaman natin ang paniniwala akida ng mga aimma ay pare-parehas. Yan ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo lahat at inshallah sa iba pang mga pag-aaral natin ay pag-aaral natin ang kasunod na tinatawag ng libro na ito ang Usulus Sunnah ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Nawa ay gantimpalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, patatagin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ganoon din natanggapin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga mabubuting gawa. Ako muli ay bumabati sa inyo na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.